Magandang araw sa lahat. Ang ating paksa sa araw na ito ay ang konsepto ng demand. Subalit bago tayo magsimula, maaari ko bang hilingin na ang mga sumusunod na isulat ang mahalagang konsepto at kahulugan sa inyong notebook at maganda ng isang buong papel para sa mga gawain na makikita natin sa ating video lesson para sa araw na ito. Makikita natin sa ating screen ang ating mga sasagutan. Para sa ating written works, ito ang mga sumusunod. Una, ano ang kahulugan ng demand? Ikalawa, ano ang batas ng demand? Ikatlo, isa-isahin ang mga salik ng demand at ipaliwanag ang bawat isa. Ikaapat ay paano nakakaapekto ang presyo dahil sa pagbabago ng demand. Sa ating pagsisimula, alamin muna natin ang konsepto ng economic cycle. Pag sinabi natin economic cycle, mula sa salitang cycle, ito ay isang paikot na daloy ng paano sinusuri ng economics ang pag-uugali ng tao sa loob ng pamilihan. Paano ito nakakaapekto sa pagbuo ng desisyon patungkol sa paano sila bibili, paano sila pipili, gaano kadami ang kanilang bibilihin batay sa mga presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan. Maunawaan natin ang economic cycle sa pamamagitan ng diagram na ito. Ang economic cycle ay nagsisimula sa produksyon o paglilikha ng mga produkto mula sa mga sakahan, sa mga paggawaan at iba't iba pa, at mula rito ito ay ililipat sa mga pamilihan o mga tindahan, grocery store, bilang sa anyo ng distribusyon o pamamahagi ng kalakal. Mula sa mga tindahang ito, grocery stores at pamilihan o palengke, maaari na bumili ang mga mamamayan sa mga kailangan at kagustuhan nito ay batay sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga salaping makukuha, makikitain sa pinagbilhan ng mga produkto ay muling gagamitin sa paglikha ng produkto. Dito, magsisimula uli ang cycle ng produksyon, distribution, at consumption. Sa dakong ito, hinihilingan ko na kunin ang inyong isang buong papel at simulan gawin natin ang gawain na makikita natin sa video lesson na ito. Makikita natin ang isang talahan na yan na may nakalagay ng mga kalakal, brand, at nagtatanong kung bakit mo ito pinipili. Alin ang mga sumusunod na produkto ang iyong pipiliin at bakit? Halimbawa, sa sabon, Safeguard o Hygienics. Bakit mo pinili ang isa rito? Toothpaste, Colgate or Happy. Sa kape, Starbucks ba o Cafe 5? Sa shampoo, Rejoice o Tresemme. Ipaliwanag ang mga salik o mga dahilan kung bakit ka pumili ng isa sa mga produktong ito. Mula sa gawain sa itaas, makikita natin na ito ay tumutukoy sa konsepto ng demand. Pag sinabi natin demand, ito ay ang kagustuhan o pangailangan ng mga mamimili na bumili ng isang kalakal o paglilingkod. Pag sinabi natin demand, ang pinaka-primary actor ng demand ay ang mga mamimili o yung mga taong bayan.
Sumunod, ang demand din ay tumutukoy sa dami ng mga produkto na nais mong bilhin batay sa isang takdang presyo nito. Halimbawa, bibili ka ng isang damit. Ang salapi mo ay 500. Ang damit na napili mo ay 100. Dahil meron ka pang sukli, maaari ka pang bumili ng ilang damit na gusto mo. Ibig sabihin, meron kang pinagbabatayan na presyo sa dami ng produkto na nais mong bilhin. Ulitin ko, pag sinabi nating demand, ito ay tumutukoy sa kagustuhan at dami ng produkto na nais bilhin ng isang mamimili batay sa isang takdang presyo. Ang konsepto ng demand ay nakabatay sa tinatawag na batas ng demand. Sinasabi ng batas ng demand na kapag mababa daw ang presyo ng isang produkto, mataas o madami bibilhin ng isang mamimili. Subalit, kung mataas naman ang presyo ng produkto na ito, kakaunti lang o bababa ang demand sa isang partikular na produkto. Ito ay magiging tunay kung ang lahat ng elemento o ng mga salik patungkol sa demand ay mananatiling pareho o tinatawag nating ceteris paribus. Para maunawaan natin ang konsepto ng ceteris paribus, nangangahulugan nito na ang lahat ng salik ay hindi nagbabago. May mga kalakal na hindi kahit mataas ang presyo ay hindi pa rin nagbabago ang demand nito. Katulad ng mga bigas. Hindi nagbabago ang dami ng bibilhin ng tao kahit na nagbabago ang presyo nito. Dahil ito ay nakabatay sa ating tinatawag na basic needs. Ganun din ang tubig, ang kuryente ay hindi nagbabago ng dami ng demand kahit magbago ang presyo nito. Sa pagtalakay natin ng batas ng demand at ang demand mismo, hindi maalis ang isa pang term o termino na kailangan nating unawain. Ito ay tinatawag nating market demand. Ito ay pinagsama-samang dami ng demand o nais bilihin ng tao sa isang produkto. Para lang itong isang listahan ng mga bibilhin, balak bilhin ng tao ng mga mamimili sa iba't ibang halaga ng isang produkto. Halimbawa, damit, may presyo ng 100, may presyo ng 150, may presyo ng 200, at dito batay sa mga presyong ito, nakabatay ang mga dami na bibilhin ng isang tao. Ito ay isang halimbawa ng isang demand schedule na nakasaanyo ng talahanayan. Halimbawa, ang Jolly Mac Pizza ay may mga presyo tulad ng 10 pisong pizza, 20 pesos na pizza, 30 pesos, and 40 pesos na pizza. Sa ikalawang kolong dito nakalagay yung dami ng maaring bilhin ng tao o kayang bilhin ng tao batay sa iba't ibang presyo nito. Halimbawa, sa demand 1, sa halagang 10 piso, maaring makabili ang tao ng 1,000 pizza, Jolly Mac Pizza. Pero kung ang pizza naman ay halagang 20 pesos, maximum na mabibili na tao ay 800. Sa 30 pesos, merong maaring bumili ng 500 at sa halagang 40 pesos ay 200 na lang. Maaari na din natin itong mapakita sa pamagitan ng isang graph.
Sinasabi rito sa hanay na ito, sa axis na ito, mula sa presyong 0 hanggang sa 40 pesos, maaring bumili ang 200 na tao. Subalit, habang bumababa ang presyo, dumadami din ang bumibili nito. Kakayanang bilhin. Muli, kung bababa uli ang presyo sa 20 pesos, mas marami nang bibili, 800 na ang maaring bumili. At kung bumaba ito uli ng 10 piso ang bawat isang pizza, mas marami na tayong mabibili sa dami ng 1,000. Yan ay tinatawag nating demand curve. Ano naman ang konsepto ng paglilipat ng demand? O kung nagbago ang presyo o dami ng demand, ano ang magiging itsura nito? So nagkakaroon tayo ng tinatawag na paglipat ng demand curve. Nagkakaroon ng mga paglipat ng demand curve kung nagkakaroon daw ng pagbabago sa dami ng produkto on demand ng isang partikular na kalakal. Lumilipat ang demand curve sa pakaliwa kung bumababa ang demand kasi tumataas ang presyo. Ang demand curve naman ay kung papuntang kanan, ibig sabihin tumataas ang demand. Ibig sabihin naman nito, bumababa ang presyo. Balikan natin ang demand schedule ng Jolly Mac Pizza. Sa talahan na yan na merong 10, 20, 30, 40 pesos na presyo, ang ulumang demand ay 1,800, 500 at 200 na dami ng nais bilhin. Subalit, kung nagbago ang mga presyo nito, maaari ding magbago ang demand. So sa halimbawa sa halagang 10 piso, naging 1,200. Sa halagang 20 pesos, naging 1,700 at 250 sa mga sumusunod na presyo. Pag sinali natin ang demand schedule patungong demand curve, makikita natin ang ganitong uri ng pagbabago ng demand curve. So, ang kulay dilaw ay ang unang demand 1. Dahil nagkaroon ng pagbabago sa demand, gumalaw ito patungong kanan. Ito na yung linya na kulay verde or green. So, etong linya na ito ang nagre-represent ng pagbabago ng demand or demand 2. Tignan natin muli ang isa pang uri ng representasyon. Sa lumang demand, 1,800, 520, nabawasan ito ng 800, 650, 498, and 176. Ito ang magiging bago nating demand. Ibig sabihin, kung isasali natin ito sa isang graph, bumaba o gumalaw papuntang kaliwa ang demand curve. Ibig sabihin, kumonte ang mga bumili. Mula sa initial na demand 1 na nakulay yellow, bumaba ito patungong demand 2 na may linyang kulay green. Ito ay nagpapakita na maaring nagkaroon ng pagbabago sa iba't ibang salik na nakaapekto sa demand ng isang produkto. Ano-ano ang mga ito? Ito ay ang mga salik na maaring magpabago sa demand o magbago ng dami ng mga bibilhin ng tao ng produkto at serbisyo. Ang una at ang primary factor na nagpapabago ng salik ng demand ay ang presyo nito. So, ikalawa,
ang mga di-presyong salik. So, meron tayong dalawang kategorya na nagpapabago sa demand. Una, ang presyo at yung mga di-presyong salik. Sa Ingles, price at non-price factor. Sa ilalim ng presyo, makikita natin kung nagtumaas ang presyo ng isang produkto, sabi ng law of demand, bababa daw ang dami ng maaari mong bilhin. Kasi mayroong tayong eksakto o hindi nagbabagong kita o kakayang bumili. Okay. So, pag bumaba naman ang presyo ng mga produkto katulad ng makikita natin sa ating screen, maaring dumami yung ating mabibiling produkto. So, sumunod ay ang mga di-presyong salik. Una ay ang kita ng mga mamimili. Ibig sabihin, kung lumaki ang iyong salaping hawak, mas marami kang maaring bilhin. Kung ito naman ay mas bumaba, mas koonte ang kaya mong bilhin. Dahil lumait ang iyong income or ng iyong hawak na disposable income o salapi. Pangalawa ay ang populasyon. So, ibig sabihin, mas koonte ang mga bumibili, mas nagbabago ang demand nito. Ibig sabihin, kung madami ang supply at konti lang ang populasyon, maaring mas mababa ang presyo ng bilihin o kaya maraming supply na pwede kang pagpilian. Ikatlo ay ang presyo ng mga kaugnay o kapalit na produkto. Halimbawa, kung makikita natin sa larawan na ito, ang halaga ng bag na nakulay brown ay ang bagong presyo ay $98,000 ang presyo ng bag na ito. Subalit yung sa kabilang bag ay $68,000. So ibig sabihin nun, mas mura yung kapalit o alternate product ng bag na ito. So, ibig sabihin, ang unang bag ay hindi masyadong mabibili kasi mataas ang presyo at ang mas mabibili ay yung mas murang produkto. Ito yung presyo ng kaugnay o kapalit na produkto. Ikaapat ay panlasa. Ito ay tumutukoy sa mga fashion sense, sa ating mga preferred products o nais bilhin, personal na nais bilhin ng mga mamimili. At ang panghuli ay ang inaasahan ng mga mamimili. Kung meron ba tayong parating na pera, kung meron ba tayong nakikitang isang suliranin na maaaring mangailangan ng pera, mahadlangan ng ating kapasidad na bumili. Meron bang parating na isang kalamidad na maaaring mahadlangan ang kapasidad natin na bumili ng mga produkto at serbisyo. Muli, ang mga salik ng pagbabago ng presyo pagbabago ng demand ay number 1 ay presyo at di-presyong salik. Sa Ingles, price at non-price factor. Sa kalagayang pang-ekonomiya natin sa ngayon, mapapansin natin na patuloy na tumataas ang mga presyo ng bilihin. Nagbabago ang dami ng supplies ng mga produkto at serbisyo sa lipunan. Sa ngayong panahon at sa ganitong kalagayan, mas kailangan natin ng isang matalinong pagpapasya sa pagtugon sa pabago-bagong demand upang ma-maximize natin ang ating mga salapi o ang ating mga income. Mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Mas nakakabuti kung hindi agad-agad sumusunod sa uso.
para daw hindi magkaroon ng malaking pagbabago sa demand. Kung lahat ng tao ay sasabay sa uso, hindi makakasabay ang supply, pag-supply ng mga produkto at serbisyo sa dami ng taong bibili. Ito ay magtutulak sa mga presyo nito para tumaas. Kaya mas maganda na hindi agad-agad sumabay sa uso para hindi magkaroon ng pagbabago o malaking pagbabago sa presyo ng produkto at serbisyo. Ikalawang maaari natin maging gabay ay matuto tayong magtipid o tipirin ang ating salapi o ating mga income. Ang labis na gastos ay hindi mainam o hindi maganda. Matuto tayong magtipid at magtabi ng ating mga salapi. Ikatlong gabay ay bumili lang tayo ng kalakal o mga produkto na humahanap at umaayon sa presyo ng ating kakayanan. O kaya naman, maghanap tayo ng mga kahalili o kaugnay na produkto kung masyadong mataas ang presyo ng primary produkto na nais nating bilhin. Tandaan, ang tamang paggasta at pagkonsumo ay nakakatulong upang maging matatag ang presyo ng kalakal sa pamilya. Ang inflation ay isang permanenteng suliranin ng ekonomiya. Kaya dapat tayong matuto sa tamang pagdesisyon at paggastos ng ating mga income o kita. Ngayon naman, tignan natin ang konsepto ng demand function. Ano ang demand function? Ang demand function is a mathematical equation which expresses the demand of a product or services as a function of its price and other factors such as the price of the substitute and complementary goods and income and etc. Ibig sabihin, ito ay isang mathematical expression or formula para daw natin makita ang paggalaw ng demand, dami ng mga binibili sa pagbabago ng mga presyo, pagbabago ng supply, at iba pang mga factors katulad ng presyo ng mga kahaliling produkto at iba't iba pa. Ano naman ang demand function? Ito ay ang ugnayan ng presyo or P at quantity demanded o dami ng produkto na nais nating bilhin or QD. Ulitin ko, ang demand function ay ang ugnayan ng presyo P at ang quantity demanded o nais bilhin ng tao QD. Ang quantity demanded o QD ay tinatawag nating independent variable. Ito ay nakabatay ang QD sa pagbabago ng presyo. Ulitin ko, ang quantity demanded ay isang independent variable. Ito ay nakabatay sa pagbabago ng presyo. Ano ang demand function? QD is equal to A minus BP. Ibig sabihin, yung QD ay quantity demanded. Ay katumbas daw niyan ay ang equation ng A minus BP. Ang A ay tumutukoy sa intercept o ang bilang ng quantity demanded kung ang presyo ay 0. Ibig sabihin, kung libre ang isang produkto, ilan ang kukunin mo? Gaano kadami ang kaya mong makuha o makukuha? Yan ay ang A. Ibabawas daw doon ay ang BP o ang slope.
Ang slope ay ang average quantity demanded over average of price. Halimbawa ng demand schedule na ito. Maaari tayong kumuha ng isang buong papel para sa gawain na ito. Halimbawa, ang ating intercept ay 60. Kasi sabi sa intercept, ito ay tumutukoy daw kung gaano kadami ang demand, kung ang presyo daw ay 0. So, sa halimbawa na ito ating gagamitin, ang ating intercept ay 60. Ngayon, ito na ang ating equation. Ang quantity demanded is equal to 60 minus 10P. Halimbawa, ang presyo natin ay 2. At ano naman ang magiging quantity demanded natin? Quantity demanded is equal to 60 minus 10 multiplied by P. Papalitan natin, ang presyo natin dyan ay 2. So, yung P ay i-convert natin into 2. So, quantity demanded is equal to 60 minus 10 multiplied by 2. Magiging quantity demanded is equal to 60 minus 20. Ang magiging resulta ay 40. Quantity demanded is equal to 40. So, ibig sabihin, sa equation ng quantity demanded is equal to 60 minus 10P, ibig sabihin nito, 40 na piraso ang kayang bilhin natin kung ang presyo ay 2 pesos. Ayan. So, kung ang presyo ay 2 pesos, ang dami na kayang bilhin natin ay 40 pesos. Tingnan naman natin ang isa pang halimbawa. Ngayon, tingnan natin ang susunod na halimbawa. Quantity demanded is equal to 60 minus 10P. Ngayon naman, gawin natin ang presyo bilang 4 pesos. Ilan ang magiging quantity demanded natin? So, quantity demanded is equal to 60 minus 10 multiplied by 4. Ito ay magiging 60 minus 40. 60 minus 40 ay 20. So, ibig sabihin, kung 4 pesos ang presyo ng isang produkto, 20 na lang ang maaari nating mabili. So ngayon, sa halagang 4 pesos, 20 na lang ang maaari nating bilhin. Maaari nating mabili. O sa dami na ating maaring bilhin. Ngayon, kung ang presyo ay 6 pesos, ilan ang maaari mong bilhin? Isulat ang iyong sagot sa isang buong papel. Ngayon naman, tignan natin yung inverse demand function. Ito naman ang formula or ang equation ng inverse demand function. P is equal to A minus BQ. Kung dati, minumultiply natin ang slope or B sa equation ng presyo, ngayon naman titignan natin ang dami ng demand. So, ibig sabihin, ang A is quantity over price. Ang B is 1 over price or 1 over P.
Dapat nating tandaan sa konsepto ng inverse demand function na ang presyo or P ay isang independent variable and quantity. Ito rin ay nakakatulong upang hanapin natin o mahanap natin ang marginal revenue o MR. Tingnan natin ang talahanayan na ito or ang marginal revenue sa halagang 20 pesos. Ang sumusunod na column ay ang quantity demanded ay nagsasabi na sa halagang hindi matukoy ay merong maaring bumili ng 120, 85, 65 at 40. Paano natin hahanapin ang presyo? Gamit ang ating formula sa ating inverse demand function, P is equal to A minus B multiplied by Q. Kapag ang P ay 30 pesos at ang quantity demanded ay 120, P is equal to 120 over 30 minus 1 over 30 multiplied by 120. So, 120 divided by 30 ay 4 minus 1 over 30, ito ay magiging, convert natin into decimal point, ito ay magiging 0.03 multiplied by 120. So, kunin muna natin ang sagot sa 0.03 multiplied by 120. 4 is equal 4 minus 3.6. So, ibig sabihin, ang magiging sagot natin ay 0.4. So, ang presyo ay 0.4. So, sa talahana na ito, kung ang presyo ay 0.40 cents, ang daming maaring bilhin ay 120. Ngayon, ipagpatuloy nyo sa inyong isang buong papel ang talahanayan na ito. Ano ang presyo kung merong 100, kung ang quantity demanded ay 85, 65 at 40 daming bibilhing produkto. Sa ating pagpapahalaga, isulat ang iyong sagot sa isang buong papel. Sa anong paraan mo maipapakita ang iyong pagiging matalinong mamimili? Ulitin ko, sa anong paraan mo maipapakita ang iyong pagiging matalinong mamimili? Muli, lagi nating tatandaan, a thankful heart is a happy heart. Ang tunay na kaligayahan sa buhay ay pagiging mapasalamat sa lahat ng mga bagay na dumarating sa ating buhay, biyaya man o pagsubok. Again, a thankful heart is a happy heart. Maraming salamat.